Good day, people of the internet, and welcome back to your favorite podcast, the Oddballs Podcast. And I'm your host, Tom. And we also have our co-host here, my brothers, Alvin, Okay, yo. and of course, Cedric. What's up? All right. So this is a new month. Natapos na naman tayo ng buwan, and another month na naman, April. Ang bilis na ng buwan, ano? And of course, nagbabalik na naman. We miss you guys, and masalamat sa patience nyo. At meron na naman tayong panibagong podcast para sa inyo. Actually, And this is a movie review. yeah, it's a movie review. And also, to be honest, meron dapat kaming episode from over the weekend, but we encountered some technical issues after ng isang full episode na nagkwentuhan lang kami. So, literal, parang nagkwentuhan lang talaga kami noon. So, yeah, I want to thank, kasi nabanggit ko yun dun sa episode na yun, but I want to thank our current subscriber count na 82. Yeah, unti na lang, 100 na. Hopefully, magti 3 digits na. Diba? Let's celebrate small wins. Yeah. Imagine kung sa totoong buhay, diba, may 100 people na nanonood sa'yo or sa atin in person, diba? Malaking bagay na yun. But anyway, supposedly for this week, hindi dapat movie review yung episode namin, but after what happened dun sa technical issue na nangyari, we decided na manood ng isang movie. Hindi ito yung movie ng trilogy na ng Marilu Diaz-Abaya. It's a different one. It's a highly regarded anime film. The name of the film is Akira. It was released in 1988. Directed by Katsuhiro Otomo. Yan. And based din siya sa manga nung director ni Katsuhiro Otomo, which goes by the same name, Akira. Yan. All right. So, yun. Ano to? Just to give a brief plot nung movie. Yan. So the setting of the movie is a cyberpunk Neo Tokyo vibes. So parang Neo Japan, with all the neon lights and the modern setting, ganyan. So this was set in 2019 actually. 2019 sa film, and it's all about like friends doon sa na yun, parang biker gang sila ng mga kabataan. Main characters is si Kaneda and Tetsuo. Silang dalawa, parang best friends sila since childhood. After kasi ng World War III to itong setting na to, 2019. Mabuti na lang hindi nangyari talaga na nagkaroon ng World War III at hindi tayo hindi ganito yung nangyari noong 2019. But ayun nga. Kayo ba? Ano bang masasabi niyo sa movie na to? How was it for you guys? Yeah, after the film, like initially sabi ko parang nahilo ko eh. Siguro kung papanoorin nila to, dapat nasa best condition kayo, in the best environment. Ayun. Kasi sabi nga ni Cedric, it's kind of chaotic. Ang daming nangyayari. So yun, parang siguro warning na rin nga dun sa yung mga seizure alert, 'di ba? Kung meron ka niyan, I don't think it's the best film na panoorin mo agad. Kasi dami nangyayari. Medyo nahilo din ako dun. Pero, but the setting itself, parang ang nagandahan nga din ako kasi modern na. Tapos, may yung elements ng realism, di ba? Kasi nga, nandun yung yung Olympics, Japan Olympics. Kasi yun doon ko nalaman na parang determined na agad nila yung yung venue for Olympics.
Like, kasi ano to 1988 na-release eh. Mhm. Oh, so doon 2019, pero alam naman nating lahat na 2020 yung Olympics kasi na-move siya dahil sa pandemic, di ba? Pandemic. Oh, so yun. So yun. Pero sakto So sana, hindi no? niya Japan, no? Oo, tama. Hindi niya na-predict yung ano, yung pandemic COVID. or yung COVID. Wrong Ah. prediction siya dun sa World War III. Mhm. Pero ano Totoo. parang post-apocalyptic di pa rin yung setting, di ba? Despite Parang cyberpunk. post-war era. That's Oo. right. Mhm. So may Tama somehow na-predict niya na na magkakagulo sa 2019, which yun naman talaga nag-start ng pandemic, di ba? Nagkagulo. But yeah, for me, warranted yung siguro justified talaga yung pagiging one of the highly regarded anime films of all time tong Akira. Itong pinapakita ko na image, the Akira bike slide has been referenced in a lot of movies, even not only like sci-fi or action, even horror. Mhm. If you watch yung Nope ni Jordan Peele, merong Mhm. meron doon si Kiki Palmer yata yung babae doon, nakamotor siya. And then she did the Akira slide. So imagine from 1988 sobrang influential siya up until today sa natin na to. And also another thing na masabi ko, yung sinabi ni Alvin na nahilo siya because there's a lot of going on in the movie. That's just, I would say, that's not a criticism on the movie or of the movie. Pero I would take it even as a compliment to the movie because kaya parang ang chaotic nung setting or nung vibe nung movie. Kasi halos lahat inanimate nung animators ng movie na to. Hindi siya still background pag may mga ganap. Gumagalaw pa rin even the background, yung mga let's say mga debris, 'di ba? Ang dami kasing debris dito sa movie na to eh. So lahat 'yun i-animate din 'yun, right? On Mhm. top of the characters moving, yung ibang mga tao pag may crowd, pag may mga explosions. Ano 'yun eh, talagang parang chaotic siya in a way, but if you're going to really think about it, that's just like actually ganun naman talaga yung real life, 'di ba? Pag sa labas ka lahat naman nagagalawan. So that just means it's got top tier animation for its time. And also, itong movie na to, it was made in 1988, so wala pang CG, hindi pa digital yung pagdodrawing, talagang on paper, tapos sa kanila yung animate process. The movie consists of 2,212 shots and 160,000 single pictures. So yung 160,000 na yun yung frame by frame na still nung movie. And then you just animate it. Parang dun sa, 'di ba, sa flipbook. Pag nag-drawing ka dun ng isa-isa, parang gumagalaw siya pag mabilis mo. Ganon din yung animation, 'di ba? Wala pang wala pang CG. So yung animation is frame by frame mo talaga gagawin. Kasi 'di ba, for example, sa CG animation, gagawa ka lang ng 3D model ng character. Pwede mo nang i-animate from that 3D character. Parang pag gumagawa ka ng CG sa mga movies and game, ganyan. Pero dito, lahat ng nuances and movements ng mga characters kailangan frame by frame mong i-draw eh. Tapos hindi rin pwede yung sobrang layo ng from this action to another action or this movement to another movement. Hindi rin pwedeng mabilis kasi hindi magiging smooth yung yung animation. So ang hirap nito. I mean, hindi lang naman like 1 to 10 people lang gumawa nito, but still it's using 327 colors. Record record in an animation film. Animation film. Damn, bro. Sobrang ahead of its time tong movie na to. Grabe. May Oscar na ba nung nakaraan? Nung 1988? May Oscar ba for Best Picture or Best Foreign Film? I'm Meron not bang sure. ganun? Merong Oscar noon pero I'm not sure kung meron for animation. Grabe. Tom, ano masasabi mo sa movie na to? Ano to? For this being the very first anime
na i-review natin. It's definitely the best first anime review na pwede mong mapanood. And yan na nga, as you scroll into those images, ma-flashback mo yung fast-paced na action ng movie and gaano ka talaga kagaling yung pagkakagawa ng movie. Parang I believe dun sa watch party natin, parang patuloy ko sinasabi na ang galing ng pagkakagawa nito. And yes, we can definitely say na it's ahead of its time yung animation niya. Like sobrang advanced for a 1988 animation film. So yung dugod pawis nito, napaka well taught yung pagkaka-anime. So yeah, ang galing. Yeah. Okay. All Yeah. How praise about talaga tayo sa animation niya, no? Yeah, go ahead, Sen. How about let's talk about the story naman. Kasi I think if there's any criticism on this movie, it's the story. No? What do you guys think? Okay, so with the story itself, I don't think it's of course, yung sabihin nating revolutionary type ng story. Pero sa genre niya, sa anime movie, I believe parang ito yung talaga yung niya ito talaga, it's designed for this kind of art talaga Yung kasi alam mo ang daming distractions, 'di ba? Talagang ito post-war era. Kita mo yung environment, how it's perfectly depicted sa movie na to. And yun nga, yung nasabi ko kanina, yung mga distractions, mga daming pasabog, 'di ba? So I believe prior to Akira, parang marami ng anime na ganyan sa Mobile Suit Gundam, 'di ba? Pag sa Voltes 5, parang they're all about that like one big explosion or parang atomic bomb, 'di ba? So parang I don't know, parang kasi siguro ay yung historically yung nangyari sa Japan, 'di ba? Parang isa siyang popular theme sa Japanese animation din sa tingin ko. So going back to the story, yun nga, gusto ko rin yung it's not really a rivalry between two friends, 'di ba? Between Tetsuo and Kaneda. And Haneda, yeah, that's right. Parang Kaneda. sila Kaneda, yeah, right. Yeah. So yung dynamics nila, I don't know, parang hindi siya, kasi nga sa dami nangyayari, parang hindi ko agad parang na-feel yung yung kung may depth ba yung relationship nila. Parang hindi siya naman pinakita like for the entire time dun sa movie. Pero ayun, ang masasabi ko lang din diyan is kasi sa tingin ko maraming maraming focus yung movie, hindi lang dun sa sa friendship nila. And then yun nga, parang ang daming angles. Meron din politics, 'di ba? Meron din other than politics, yung parang socio-political issues sa Japan. I can't imagine na parang ganun yung Japan until now. Parang nawala yung nila yung moral decency. Kasi kung paano siya na-depict dito, 'di ba? Yeah, you see people like I guess doing drugs, and then yung iba making out. Parang this is not Japan, parang ganun. Parang undisciplined people. So ayun, Taliwas isa sa kultura nila. yun sa kapansin-pansin din sa movie na to. Tapos when it comes to I guess yung sa climax na, or how it's resolved din, yung process going there. Siguro ay ang nagustuhan ko kasi parang action pack siya, ganon, and kung paano siya, let's say, na-resolve yung that conflict between two friends, yun. Hindi siya yung tipong yung generic na story, parang ganon sa akin. Yeah.
Kasi in-expect mo yung it's anime. Parang always friendship. Friendship, the power of friendship doing its part. Ira is the friends that we meet along the way. Yeah. Akala ko friends that we failed to protect. Pwede din. Pwede din Pwede yun. din. Yeah, tama rin yun. We fail to protect kasi, di ba, syempre, iba yung, iba yung pagtanggap ni Tetsuo sa kapangyarihan eh. So, kapangyarihan parang sobrang napakalalim na, praise para sa movie na to. Pero iba kasi, human nature din. Yeah, we just like to add with, yung napansin ni, Alvin, apart from politics, is human nature. Mabanggit na rin natin kasi syempre, di ba, by the time na accidentally nagkaroon ng power si Tetsuo, parang yun yung way na naging liberty niya eh. Naging liberty siya or liberated, let's say. And then he used his power na maging tag nito. Parang freedom niya ba? So yun. If kung casual, I would say sa story I'm going to talk about the story. If you're just a casual movie let's say movie enthusiast, yung casual lang, parang pag gusto mo lang manood ng movie or something. Pag pinanood mo siya, parang maguguluhan ka sa story, sa totoo lang. Because ang dami kasi masyado nangyayari sa screen. So yung focus mo paiba-iba. So ano ba? Iintindihin ko ba yung sinasabi nila or kailangan ko bang tumingin sa mga nangyayari sa iba't ibang parts nung shot or something like that. So medyo medyo slow pacing din yung film kasi parang ang dami na nangyayari. Pero hindi mo pa rin naiintindihan kung ano yung mga nangyayari. Kasi sobrang dami na nangyayari. Well, ano ba? Wait, nandito ako sa politician side tapos may mga spy na against the government. May ganung political story within. Pero yung umpisa pa lang din, madami na rin nangyayari. Pinakita yung shot ng Neo Tokyo. Tapos pinakita maraming mga riots, may mga nagrarally, mga ganyan. So hindi mo alam ano ba tungkol saan ba tong story ng movie na to. Pero first pa rin din, pinakita rin kagad yung dalawang main character, si Kaneda and Tetsuo. Pero hindi, I would say na ang protagonist dito is si Kaneda. So, siya yung nasa cover, sakto lang. Siya naman talaga din yung bida dito sa movie na to. Kasi pag pinanood mo siya, parang ang bida it's si Tetsuo. Kasi yung parang first, let's say quarter or first 30% of the movie it's about Tetsuo, 'di ba? Kasi gusto niyang ma-impress yung mga tropa niya doon sa bike gang nila. Kaya hinabol niya yung isang mabilis na kalaban nila na gang member, which led to the motorcycle accident, 'di ba? Tapos nasundan natin siya, nakinuha ng military, tapos nasa siya, hospital, pinag-eksperimentohan, tapos nakataka siya. Parang ganun eh. So, yung focus nung first part ng movie, big chunk ng movie is about Tetsuo. However, ayun, sabi nga ni Alvin, parang hindi na flesh out yung story mismo per individual or per character. So, for example, yung, let's say, background story ni Kaneda, hindi naman nasabi nung bata siya. Yung kay Tetsuo, pinakita, but hindi siya fleshed out ng sobra. Pero that's also because this anime is based on a manga kasi, which is parang 12 volume na manga, something like that. So, syempre, dun sa several volumes of manga, may explain mo talaga yung background about characters. But since this is just a 2-hour film, mahaba na nga siya, pero sobrang dami na nangyayari. Sobrang haba ng story from the manga. Kailangan i-compress. So, yun yung naging parang weak points ng story. Kasi most of the time, hindi mo alam yung mga nangyayari. But you're enjoying the movie kasi ang daming no dull moment eh. Puro action lahat eh. Yung mga nangyayari. Yeah. It's either may conflict sa, halimbawa, kahit yung nag-uusap lang yung mga politiko, may conflict eh. Ma-action pa rin, hindi
hindi ka maboboard na parang mga nanonood ka ng mga politician na nag-uusap lang ng mga plano or what eh. May conflict. Mga parang may nagsusuntukan na ano na mga board members parang gano'n, 'di ba? May mga tapos sa Right. background makikita mo biglang may papel na nahuhulog or lumilipad dahil dun sa actions ng mga ano. So ayun, mahusay sobra 'tong movie na 'to. Siguro ano lang din siya, niche dahil marami pa ring mga tao na hindi magegets or maguguluhan lang sa story that will be turned off sa movie na 'to. Yeah. Yun nga, sabi ko rin kanina, it was originally like designed for for this or very intentional yung ginawa ng team ng Akira dito na parang i-showcase talaga yung yung animation sa Japan. Talagang sinulit from start to finish. So Totoo. yeah, I just really can't call them out tungkol dun sa part na yun ng story. Kasi parang ayun talaga ang main intention yung i-showcase yung gantong quality ng animation na hindi na natin talaga din nakikita sa mga panahon ngayon eh. Ba sabi nga ni said kanina wala pang CGI. Sabi nga nila parang may meet pa nga daw dyan na parang 20 frames per second or drawings yung ginawa nila. So kung totoo man yun, I mean, parang sobrang fluid eh. Parang maniniwala ka pa rin eh. Sabi ko nga yan sa sa watch party. Ang fluid ng mga galaw. To the point na akala ko minsan parang fast forward, parang mabilis masyado sa sobrang fluid. Like pag nanonood ka ng mga cartoons nung mga gawa ng 1940s like Tom and Jerry, mga ganyan, Yeah. Looney Tunes. Parang I don't know, ang bilis ng galawan sa sobrang fluid. Yeah, parang dito, lang, mas complex lang, ganun. Kasi mas marami yung kailangang i-animate eh. Saka naalala ko yung one scene na si Tetsuo biglang lumipad. And while bigla siyang lumipad, nag-swoop in yung isang bata tapos sinave si Kaneda. So imagine two different things. Yung isa is sobrang mabilis sa background tapos yung isa is mabilis din naman pero kailangan kasi makita ng audience na sinave. So sa sobrang dami ng usok nung paglipad ni Kaneda, ni Tetsuo, ang husay ng focus na nabigay pa rin nila dun sa pag-save nung isang bata dun kay Kaneda dun sa explosion yun, di ba? So grabe, sobrang top tier nitong animation ng movie na to. Kasi and also look at the character design, bro. And look at that motorcycle, di ba? Tama. Di ba? Ang pogi tas pula pa. Sobrang detailed no. It's like the same feeling I had nung siguro grade 3 ako nung una kong makakita ng mga Gundam. Sa Gundam Wing. Parang ganito ka komplikado yung pagka-drawing. So hindi yung typical na nakikita natin sa western end, di ba? Yeah, yun. Ko. So parang ayun ba yung favorite scene mo doon, Sid? Kung may pagpipilian kasi napakadami eh. Ang dami eh. Ano bang magandang scene doon? Ako meron na. Ako nakaisip. Sige, ikaw muna, Tom. Sige, ikaw muna, Tom. Ang pinakagusto kong doon, pinakagusto kong scene doon is yung yung gusto nang kunin ni Tetsuo si Akira. And then may twist pala doon sa na yun. Doon sa parang ewan ko ba parang kulungan ba yun or parang cube something Capsule, parang gano'n. Capsule ganyan no. Sabi pa nga natin baka si Goku nasa loob nun eh. So Si yung Frieza. pala body yung pala body parts ni spoiler ni Akira. spoiler. Oo, sorry na spoiler ko na. Yun, and then meron pa. Pinakagusto ko doon is yung nag-away na sila ni Kaneda. Yung laban nilang Kaneda. dalawa. Oo, noong 1988 ba na-invento na ba yung laser na para mass destruction? Ang galing kasi noon eh. Yung naglaban sila na ang galing eh.
Satellite Satellite beam. Oo, no? Hindi, meron Satellite pa. beam from the sky. Hindi pa yun. Yung O talagang yung baril sabi niya? ko, di ba? O, baril niya na cannon. Tapos yung pumunta sila sa Sa space. sa space. Si Oo. Tetsuo pumunta ng space. Oo. And then napansin ko na talaga yung sinabi mo na wala naman talagang sound sa space, which is accurate dun sa Oo, yun. di ba? Another thing. Galing. Yeah. Yun. Yung nagduktong siya. Sabi ko yun parang yung penultimate na moment ng movie. Na parang ito nakasamaan versus kadiliman. Samahan versus kadiliman. So, yun. Kasi pero on the other hand, kasi yun yung way para iligtas talaga si ang gusto talaga ni Kaneda is iligtas si Tetsuo. Yeah. Kaso nga lang, iba yung nangyari. Pero di ba parang muntik na siyang kainin nung parang nag-evolve siya pero niluwa siya. Tama ba? Yeah. Yun, ganun. Yeah, ang ganda nun. Ganda ng scene na yun. Ikaw, Vin, ano bang favorite mo dito sa Akira na scene? Yun. So, isa sa mga favorite scenes ko is yung umpisa pa lang napansin ko na agad yung sa settings Pupunta yung may scene sa labas or outside outside a contained area, kunwari sa city. Pero specifically dun sa sa yung nagsimula ng nagsimula na yung terror ni Tetsuo, di niya na makontrol yung powers niya. Ewan ko kung napansin niyo rin yun, yung mga city buildings, yung sa windows sila nung nasira yung mga glass nila. Yung parang mga bubog, yung mga debris, kung how they fell to the ground nag-slow mo. Sabi ko, wow, 1988. Napaka-intricate nitong i-drawing ng panahon na to. So, ayun, yung parang talagang better than Hollywood I don't think even lagyan ng even if it's live action, parang hindi niya mabibigyan ng justice yun. Yung ganun pala yun pag nag-animate ka ng ganung eksena, yung mga glass na yun, yung parang yung transparent nga sila, di ba? Unti-unting bumabagsak. Sabi, talagang mind-blowing ba? Ganon. Paano ka? Cinema. Napaganon ka? Yeah, cinema talaga Cinema. Ganon. Tapos, ano pa ba? Siguro sa anime, sa gantong art form din, parang doon ko lang din unang nakita yung yung kasi nagbago ng form si Tetsuo, di ba? Yung parang naging monster na siya. Yung parang flubber. Body horror. Body horror yung style. Oo, ganon. Yan, body horror pala yon. Parang ewan ko kung first sa kanila yon. Ang effective with the fluid animation, tapos the colors, ganyan. Basta although pag live, I would admit na parang mas makakatulong. Yung parang nakakadiring tignan. Parang mas maganda pag live o gory. Dito iba yung feeling pag sa anime. Yan, pero ang ganda how the character expanded physically. Tas ewan ko, hindi ko siya masabing random drawings lang Ang ganda pa rin tignan Saka lahat ng parts ng nung parang naging monster nga si Tetsuo, di ba? Yung parang parts, makikita mo tumitibok din, di ba? Habang may minuscule movements yung bawat parts na yun So hindi lang siya random BS na okay, ganito basta ganito yung itsura. Pinag-isipan basically kasi if they're making attention or kung nagtitik sila ng attention dun sa kahit maliliit na parts lang nung naging monster si Tetsuo, for sure meron silang specific 3D structure sa isip nila kung paano yung itsura ng monster na yun. Parang if I can remember, parang nagiging isang malaking baby si Tetsuo dun. Parang ganun yung itsura Parang ganun Sa akin siguro, sige, ang pinaka gusto ko siguro na na part is yung ang tawag dito. Yung naalala niyo yung yung parang wait lang, nabablanko ako sa isip ko Alam ko na yung specific na gusto ko
Na-blanko lang ako sa Okay na. isip ko eh. Yung part ng bike chase. Mhm. Oh yeah. Sa umpisa pa lang Yeah. yan. Yeah. Yung bike chase ng gang nila Kaneda versus yung clown gang. Kasi ano maganda yun eh. rin. First of all, nandun yung Akira slide ng motor Mhm. ni Kaneda, di ba? Pero makikita mo doon yung, alam mo pa rin yung mga nangyayari. Kasi sobrang action-packed, di ba? Kahit na ang Mhm. parang ang gulo, ang dami nangyayari, high speed pa, nagigets mo pa rin kung ano yung nangyayari sa paligid. Yung action, unlike sa mga current, ayun, balik na naman tayo sa current anime scene na pag may mga ganun nangyayari, sobrang dami ng movement, sobrang dami ng action. Minsan, Mhm. hindi mo na alam ano pang nangyayari, paano ba sila naglalaban. Pero dito, since the animation is very smooth, sobrang pinag-isipan yung parang storyboarding ng mga scene, mga mangyayari sa scene. Kitang-kita mo. So, I think yun yung sa akin. Tapos, highlight din dun yung city of Neo Tokyo di ba? Yeah. Another, sorry. Since we like this movie, I think we will also like yung Blade Runner. Yung lumang Mhm. Blade Runner, hindi yung bago. Well, we can also watch yung bago. Ganon din kasi yung setting nun. Yeah. Cyberpunk din. Na parang Neo Tokyo siya. Mhm. Maganda rin yun. But anyway, dun sa Cyberpunk na yun, sa Blade Runner, parang doon mo rin makikita yung siguro na-influence nung movie na yun itong Akira. Kasi dami similarities sa totoo lang. Nung movie na yun saka dito sa Akira. Mhm. And also, sorry, speaking of influences, so malaki tayo sa Wikipedia ba yun? Mhm. Na even Star Wars was influenced by Akira. So, sa Japan, so na-inspire niya yung Ghost in the Shell, another parang dystopian mecha sci-fi anime. Same ng Battle Angel Alita. Mhm. Cowboy Bebop, well, yeah. It's based, kahit, ito. Elfen Lied din. Tapos ito, sa gaming, Final Fantasy 7, yeah, I see the influence. Hollywood films, Matrix, inspired by Akira. Mhm. Ano pa ba notable? Kill Bill, really. Okay. Dark Knight din. Inception, Godzilla. So Godzilla was inspired by Akira. Ayos Totoo ba to? No. Pero siguro yung mga directors itong mga to. Spider-Man, Into the Spider-Verse. See, from lumang mga films and media na inspired ng Akira. And even right now, in modern times, na-inspire pa rin ng Akira. Even music. Look, Akira has also influenced the work of musician. The music video for Michael Jackson and Janet Jackson's song Scream features clips of Akira. Otaku pala si MJ Michael Jackson. Grabe So, lahat yeah, ng ito. movies na yun na mention mo, lahat. Ang common sa kanila may mga destructive scenes, 'di ba, sa city, gano'n. Yan, parang cyberpunk tapos magulo, mga ganyan, 'di ba? Ito rin. Mga Ito yung isa sa mga surprising din sa akin. Sabi dito, Akira has also been credited with influencing the Star Wars franchise, including the prequel film trilogy and the Clone Wars film and television series. Damn, bro. Star Ito. Wars, one of the biggest movie franchises in the world na maraming cult following, inspired by Akira. So, we all have to bow down. Joke lang. So, ayun nga. Kita yung influence. So, and after watching it, deserve. Kasi maganda naman talaga. Yeah. Totoo. Kaya pala yung parang point of view sa city, it reminds me sa Star Wars, yung one of the trilogies, yung malaki na si Anakin Skywalker doon. Parang medyo kaparehas kung paano nagmo-movie yung yung point of view. Parang nakita ko rin diyan sa sa Akira.
Parang dyan pala yung na kinaya, gano'n. Grabe. 1988. So, this is around the same time of Pero sorry, napansin nyo, no? Ibang-iba yung vibe ng 80s, 90s anime, no? Compared to modern. Kasi if you're going to ask me, tas sasabihin nila plano nilang gawan to ng anime series, tong Akira, with modern animation and art design. Tingin nyo mabibigyan ng justice tong Akira? Kasi manga to, 'di ba? Tapos kinompress lang yung story. Para mas ma-expand yung story ng Akira, World of Akira. Gagawa nila ng series na modern. Tingin nyo, maganda kaya yung pakalabasan nun? Parang ang hirap yun gawin or bigyan ng justice. Although ngayon, of course, advanced na yung animation technology. I heard may anime pa nga ilalabas na with the assistance of AI. Parang 95% daw nung anime na yun is AI. That would Pero suck. 'di ba? Kahit na may AI pa, iba yung attention to detail sa dito sa Akira movie. And of course, siguro yung sa production sa akin kasi during that time, 1980s, yung mga artist na yon, they were like doing their own thing. Parang lang. Hindi sila yung tipong nanggagaya nung time na yon sa mga American animation na which it sucks, 'di ba? Yung sa mga sa American animation ganun. Dito talagang they were just doing their own thing like for the sake of their passion, ganyan. For me, it's something na hindi mo na siya mare-replicate sa panahon ngayon. Tama. That's true. Kasi I would agree. That's an act of love. So kung sino man yung mga animators ng panahon na yon. Kasi nandun nga yung care na binigay nila sa movie na to. So kung magagawan siya ng remake, ayun, sana hindi man nila ma-meet yung expectation. Dapat ayun, talagang mag-prepare talaga sila yung talagang hindi siya rush ganun. Totoo. Hirap din. Alam mo, ang hirap pa rin kasi kahit na let's say okay, modern animation ng Akira, pero yung mga fans ng movie na to, parang hindi pa rin, at some point, hindi pa rin nila magugustuhan yung kung i-remake man to into an anime series. Kasi sa sobrang, alam mo, sa sobrang taas ng standards na nilagay nila sa movie na to. Totoo. And it's warranted because ang ganda naman talaga. And again, influence from old media and until modern times na influence ng Akira. So yung standard animation level, the cinematography itself of the movie, parang ang hirap i-replicate nun sa anime series style, no? Kasi wala fail, parang bound to fail siya siguro. Parang ganun I agree. Yeah. Mahirap talaga i-replicate ang masterpiece. Grabe, Kahit iba hirap pang kahit isa pa pang sabi mo i-anime siya. Parang siya hindi mo siya mabibigyan ng justice. Parang parang nakakahiya kasi parang i-replicate mo siya. Oo, no? Oo, Sabi nga nila, Yeah. sabi nga ng mga kabataan, peak anime peak anime. Yeah. So sobrang taas niya sa echelon ng mga anime. Hindi nga lang anime. Even movie. Sabi nga dito, Akira has been cited as a masterpiece and among the greatest films ever made. 'Di ba? Damn. Tapos gagawa ka ng animated film. Anime series. Parang kung ako siguro yung lead ng project na hindi na. Tigil niyo, magre-resign na lang ako. Yeah, tsaka andun na rin yung we all know how the story went. Unlike sa Hunter x Hunter, 'di ba?
Although nagkaroon ng remake, ako bias ako dun sa animation sa 90s na version. 99 yata. Ako din. 99. 99. Pero yung story 99. is basically not yet done nung panahon na yun, di ba? Kaya tinuloy pa rin natin siya kahit na nagkaroon ng reanimation na hindi na, like same quality ng dati. Pero Iba yung dito vibe sa akin oo. kasi alam na natin yung nangyari. Parang, I don't know if it's worth it pa ba. Siguro I would say kung gusto nung mga tao, kaya nga sumikat yung Ghibli style AI, 'di ba? Na picture ganyan. Kasi ang daming magandang movie ng Ghibli Studio. Pag pinanood, apples to oranges to, but if you're going to see the vibe of like character design, animation, color scheme, parang same siya ng vibe yung mga Ghibli movie, ng vibe ng ng movie na to, ng Akira. Parang hindi siya over the top color na, kasi kahit yung Ghibli movies, 'di ba? Hindi naman siya parang pag pinanood mo, hindi siya mukhang modern eh. Ghibli movie still looks like an old anime film. Yeah. Kahit yung Boy and Heron, 'di ba, bago lang 'yon. Parang pa rin siya, 'di ba? Parang old anime movie pa rin siya. So I think iba din talaga yung vibe nung mga animation nung 80s and 90s. Same, kaya ang daming may mahal sa Dragon Ball Z, right? Ang daming nagmamahal sa Dragon Ball Z, sa Slam Dunk. Not only kinalakihan natin sila, but also iba pa rin yung vibe nung animation nun eh. Parang mas nakikita mo yung blood, sweat, and tears nung mga animators during that time. Hindi ko rin talagang ma-explain yan eh. Kaya pag yung vibe nga na sinasabi mo, parang ang nafe-feel ko yung parang nanonood ka lagi ng classic. Yeah. Right? Yeah, classic vibes. Tapos, kasi nga, ewan ko, may mga anime na dumaan ng remakes. But, alam mo yun, nandun pa rin yung art style. Kunwari, sa yung Ranma One Half, nagkaroon ng reanimation. Parang kinip nila yung art style eh. Nandun pa rin eh. Little Pero bit. parang yung vibe iba na. Parang nag-iba. Hindi ko ma-feel yung dati. Parang although this time medyo naging mas vibrant siya. Parang may mga glossy ganon yung animation. Pero ayun, I don't know. Kasi minsan yung audience, 'di ba? Sa ating mga audience, minsan we just outgrow kung ano mang kung ano mang naramdaman natin the first time we watched the anime. So ayun, parang kaya siguro hindi na rin din natin ma-appreciate yung mga remake ngayon. Ito, this is one good example ng another one of the best anime, I would say, or best story manga of all time, Berserk. Kasi meron to nung 1998 na anime, which is yung vibe ng classic anime. Ito. Yan, this is Guts. Isa sa mga pinapaborito ko yan. So, see, yung vibe niya iba, di ba? Right? And then, nagkaroon ng remake or reanimation nung 2016. And they used CG dito. Hold on. Ito. This one shot. See, it's still animated, 2D, pero kita mo pa rin yung pagka 3D. And the vibe is way different. Kasi Berserk is supposed to be dark, gritty, brutal, gory, sometimes. So, sobrang dark ng anime na to. Pero parang iba yung vibe niya. Hindi siguro nakuha ng modern style and modern animation yung vibe ng Berserk, I would say. Kasi even if you read the manga, pag nakita mo yung drawing, it's also super detailed. Like for example, this one. At yung mga gory scenes, they are detailed. Grabe yung line. May CGI sa sa Berserk, yung bago.
Yung bago, yeah, it's part CG. Pero sobrang even the hair and sobrang detailed nung manga na to. Pero hindi ko pwedeng pakita brutal masyado tong mga scenes ng Berserk. But ayun nga, anyway. This is I would say another one of the good example wherein dun mo makikita yung difference ng vibe and feel ng old anime from the 80s and the 90s versus the animes right now. 2010 to modern times. Yeah. So hopefully yan mapanood din namin tong Berserk, pero masyadong mabigat to baka mapagod din kami. But ako nga nag-pause din muna ako sa pagbabasa ng manga nito dahil pero yung anime hindi ko pa mapanood. Actually, I just saw some clips of it, yung old and the new one. Pero manga kasi talaga yung binabasa ko. So yeah, balik tayo sa Akira. I just provided like an example dun sa another thing na magandang i-comment sa movie na to is yung sound design and music. Yeah. Right? I agree. Daming scenes dito na pasok yung score, di ba? May mga ibang parts din na na una hindi ko agad na gets. I don't know, parang may car chase doon na akala ko sa background sa background niya yun parang saan galing tong sound na to yung pala sa Akira pala. And then yung kasi may scene doon na siya 'di ba na mention ko nga the approach was kind of din psychological din 'di ba? Yung nasa bed si Tetsuo, tapos biglang may gumagalaw it's a weird one. teddy bear. Yeah. Iba din yung music doon Hallucination niya. Yeah. So, ayan, parang yung pag-incorporate ng music na yon, like, syempre, sobrang iba sa mga ginamit din na track sa movie na yon. Pero, mga bagay naman siya. And of course, then iba din yung music sa mga, iba din yung vibe dun sa mga sa car chase, 'di ba? Sa 80s yung talaga, yung mga beat. yung pansin ko agad 'di ba? Parang nanonood din ng music video. Yeah. Yun nga actually. Dito sa movie na to, pag kumuha ka ng mga clips, 'di ba? Mapapansin mo rin na yun nga, parang siguro I would say sensory overload tong movie na to, no? Kasi ang dami nangyayari sa mga characters, sa mga pinagsasabi nila. May mga scientific something pa. And then yung nakita mo rin sa screen mismo kasi ang dami nangyayari sa background. Right, gumagalaw yung mga characters. May mga ibang tao pa sa background na gumagalaw din, may doing their own thing. Plus music pa na hindi naman sobrang over the top yung music, but ano ba yung tawag doon? Tone setting siguro. Mas nabibigyan niya ng tone yung yung scene based on sa music. So ayun, sa akin top tier din yung nito, sound design nito. Na-highlight yung mga mga important scenes, yung mga action scenes. Iba rin kasi meron pa yung scene dun sa may bar na pinuntahan ni Tetsuo. Tapos pumunta doon yung dalawang kaibigan nila, part nung gang nila, na nakita, 'di ba? Napatay na yung bartender, pinatay ni Tetsuo. So okay din yung ambience ng scene na yun because of the music. 'Di ba? And another thing pala, sabi nila yung isa daw sa pinaka-hate na setting ng mga animators is gabi. Kasi mas kailangan mo daw magkulay. Mas maraming kulay ang kailangan mong gamitin. Kasi kailangan mag-pop out lahat ng, 'di ba? Ng parts ng scene kahit buildings or kahit pusa lang. Kailangan mo rin kulayan kasi kailangan makita pa rin sa scene. Hindi siya pwedeng lang. So 'yun. Mostly or majority of the time gabi yung setting ng Akira. Yeah. Pansin ko nga yung color accuracy parang of course pag ikukumpara mo naman sa reality, parang hindi siya accurate talaga. Yung nasabi mo nga kanina yung body horror. Kung gabi yun, I don't think it would like appear like that yung color na yun. Kasi ang yan tingkad
Dapat medyo ano right. siya, may pagka-grayish, dapat nawawala yung kulay. Pero yun, it's anime. Parang ako kasi yung although may comparison, parang standalone experience pa din yung sa anime. Wait. Hold on. In defense of that scene, nasa football field sila na maraming ilaw, men. Yeah. Oo, yeah. So possible na yun yung ginawang basis. Stadium? Stadium ba yun? Stadium. Yeah, nasa stadium sila. Maraming ilaw. So possible na yun yung ginawa, yung defense nung, yun yung parang line of thinking nung nag-design nung na yun, setting na yun. Saka ang focus ko kasi nun yung yung isang character doon na yung babae na parang siya yung princess ng story para kay Tetsuo, 'di ba? Parang the anime went, unforgiving sa character niya. Kawawa nga yun, no? Parang na-compress yung katawan niya hanggang sa nakain. He got absorbed. And yes, namin to, spoil na namin. Come on, it's a 1988 film. So, mas malaya kami mag-spoil. Totoo. Pag di nyo pa ito napanood, pag mahilig kayo sa anime, you're missing a piece of history sa anime. Yan. So, yun. Ano pa bang pwede nating i-highlight dito? Kasi, I think, anyone who has watched Akira or made a review about Akira, sabi na talaga lahat ng praises dito sa movie na to Kasi hindi mo talaga maipagkakaila. I mean, even if you're not an anime fan, ma-enjoy mo pa rin tong Akira, actually. Right? Especially yung mga movies na most probably gusto mo or something, influenced by this movie as well. So, grabe. Grabe yung impact nito sa society as a whole when it comes to media. Hindi man sa life-saving or life-changing event, but yung influence niya over the media, current media that we consume, parang may ba't ibang footprint yung Akira doon sa mga yun. Sayang lang, hindi ko alam kung meron kasi to parang plano nilang gawing live action itong Akira. Pero hindi ko alam kung mapu-pull off din yun Yung animated series nga lang parang ang hirap na i-pull off. Challenging. Ano pa yung live action, right? May mga awards ba to? Ito. 1992 Amsterdam Fantastic Film Festival. 1988, layo na. But anyway, yeah. Solid tong movie na to. So, definitely kung ako, I will highly recommend people to watch this movie. Yeah. Siya highly acclaimed talaga, sabi nga nito dun sa watch party. Along with the other Japanese anime movies, like yung mga nasa Ghibli category. Although sila, magkaiba ng art style. Pero somehow comparable pa din. Kasi ewan ko, sa Ghibli kasi may kunwari sa Spirited Away, medyo may mga complex din na eksena doon. Kaya lang siya, parang fantasy setting na mixed with the reality, ganun. Dito parang cyberpunk, modern. Siguro medyo bias lang din ako sa mga Ghibli movies kasi parang doon parang mas mas easy to follow yung character. Dito kasi parang dami nangyayari ganyan. Pero yung quality talaga ng animation, talagang ayun talaga una din mapapansin mo dito Parang it's not lazy animation. Pag ginugel mo pala diyan said yung parang bad frame animation ng Naruto or bad frame animation Naruto ganun. Actually sa One Piece madami din Yung Water 7 yata. Ayan yung mga diyan
May meme si may meme din Pag si Pikachu mga nun. Yung fast moving. Kasi parang, well, yeah, lazy animation to kasi doon mo na lang pinapakita sa warping of the of the model, character yung yung movements. Mhm. Gara. Parang na Chernobyl yung mga itsura. Hindi, sa totoo lang, I will not like parang sisisihin ko yung mga animators sa ganito because they have to weekly series to di ba? Yeah. And they have to animate it with a deadline basically. So talagang kailangan mo umisip ng paraan para ma-deliver yung deadline na yon kasi sasagot ka sa corporation and sa company, right? So hindi ko pa rin sila masisisi but still it's funny, right? Pero compared kasi sa Akira, in yun. defense din, sabi pala nung ibang reviewer, yung iba daw dyan, intentional talaga kasi parang mas strong daw yung impact visually pag ginanyan mo. Pag warp yung mga mukha, ganyan. Ano yan, technique din yan sa fighting games, actually. That's why parang yung if you're going to, hindi ko alam kung makaka-relate kayo, but if you guys are going to watch the fighting game animation of Mortal Kombat, yung bagong Mortal Kombat, sobrang ganda ng graphics niya and all, but sobrang stiff ng galaw. Parang mga sila, action figure yung galaw ng mga characters. But if you're going to check naman yung Street Fighter, mga ganyan, Japanese made na fighting games. Iba kasi they are willing to distort the body parts of the of the characters para mapakita yung impact and also mas maging fluid yung animation. So, yeah, it's part of the technique but sometimes sobrang overused kaya mukhang tanga na minsan. Yeah, like at this parang one, right? lazy animation na talaga. Parang yung dating But again, yeah, ang hirap din kasi deadline So, eto rin, sobrang guilty rin itong Dragon Ball Super dyan. Ito. Sobrang ng nila Goku. Mukhang tanga. Kala mo drawing ng 10-year-old. Mamadali na. Yeah. So guilty naman yung maraming animation. And again, napapakita lang yan yung brilliance and attention to detail ng gumawa ng Akira, mga animators dito. Yeah. Pagdating pala sa mga voice actors kasi hindi rin ako ganoon ka I'd say verse pagdating sa mga ganyan. Sa mga voice actors. Parang sa akin kung ano yung naririnig ko yun I mean I'm not into being critical. Kasi pag sa yung acting na nakikita mo pag mga live actors, 'di ba? Visually mas critical tayo. Pag mga voice actors, parang parang ibabagay mo lang din doon sa ka-animated na character na yun. Yeah, pero yun ano pa rin pasok pa rin naman yung voice acting ng mga voice actors dito Kasi if you're going to watch like an anime film or anime series, parang ganon lang din yung dito. Parang sa anime lang din basically. Anime lang din, yeah. Parang yun din yun. But dito sa Akira, hindi ko masasabi na notable yung voice acting kasi parang okay pag nanood ka ng Japanese movie, yun na yun. Pare-parehas parang identical. Tsaka iba talaga yung sound. Kasi pag compare mo din sa West, 'di ba? Parang iba pag mga Amerikano parang minsan hindi siya exaggerated. 'Di ba? Pag kahit sa mga Disney Pixar movies ganyan. Pag sa anime iba din Iba din talaga Kung kasi, paano syempre, sila nag-enunciate gano'n. Iba yung cadence and parang speech pattern ng mga Japanese. Yun. So syempre iba yun sa culture nila, ganun sila magsalita sa atin. Kaya parang minsan alam mo, pag sa Pilipinas naman manonood ka ng movie or
parang pag tayo yung pag Pinoy film, parang ang weird ng delivery minsan. Mapapansin at mapapansin mo na hindi naman ganito magsalita yung mga ordinaryong Pilipino. Diba? May ganong feeling minsan diba? Or bigla silang mag-i-English for some reason sa movie na parang pilit yung accent or pilit yung pagkaka-English. Pero dito sa film na to, sa Akira, hindi iba pa rin. Same kung paano mo marinig yung mga anime na Japanese, yun din. Sana wag sila din parang magamitan din ng AI. Kasi gara yung ibang mga AI yung AI voice sa 'di ba nag-e-edit tayo. Parang gara talaga. Halatang artificial. I think sa generation naman ng mga artists ngayon, against pa rin naman sila sa AI art. Bro, yung AI onting-onti pa lang yung nagagawa. Let's say na leap pagdating sa quality ng drawing and animation ng tao talaga. Kasi if you're going to watch Akira, hindi mo masasabing parang mukhang AI di ba? Sorry, just to explain, di ba? Na kung ikaw makakita ka ng isang artwork sa internet, alam mo na agad kung mukhang AI o hindi, di ba? Yeah. Merong specific feel yung yung AI kahit na ginagaya lang yung artwork or art style ng isang artist. So for example, yung Ghibli Studio AI trend. Alam mong AI pa rin siya pag nakita mo 'Di ba? Alam mong AI pa rin. Kahit sa dami na nagpo-post niyan, hindi mo siya mapagkakamalan na nagawa na still siya or isa siyang scene sa isang Ghibli studio film. Alam mo pa rin na AI Same goes with this one, with Akira. Pinanood mo, alam mong talagang hard work ang ginamit para magawa yung animation. Yeah, right. Hopefully, ayan, yun lang yung nakakalungkot. Sobrang nagiging wala nang pakialam yung mga tao on how things are made. Ang focus na lang nila is yung yung final product. Nakakatuwa naman talaga kahit ako kung yung umpisa ng AI, 'di ba, nung AI leap na biglang pwede na mag-generate ng photos using prompts. Nakakatuwa naman talaga but nung unti-unti nang naapektuhan yung parang artistry ng mga bagay-bagay, nakakalungkot na Biglang nakakalungkot na. Especially, yun nga, nalalowball yung mga talagang artists and animators ng mga corporations or mga companies. Kasi sabihin nila, kaya naman gawin ng AI yan. Right? Which, in reality, hindi naman. Malayo pa ang AI. I-content natin yan next time. Kung gaano tayo kagaling mag-spot ng mga AI na images. Oh yeah. That's a good one. I agree. Maganda yan. Kasi yung kahit nagayahin nila yung realism, kunwari sa yung picture, ganyan, parang may ispatan mo pa rin Like, it's hard to explain, pero iba Sometimes it's too clean, ganyan, or yung sharpness din ng image, iba kaysa dun sa totoo talaga. Perfection kasi nga parang, siya, perfect. Not really sobrang perfect, pero mostly siguro dahil kaya parang ganun, automatic siguro in-upscale yung mga pinagkukuhanan ng data nung AI. In-upscale niya masyado yung image or something. Na parang ganun yung nagiging itsura. Iba-iba yung halata mo pag AI yung art compared sa ganito na damn bro. Kahit yung mga maliliit na details sa animated, hirap na. Parang gusto ko na lang maging multo nun siguro kapag ako yung isa sa mga animators nito. Pero kung passionate ka naman doon, right? Sobrang saludo ako sa mga artist na nag-animate nito. Sobrang gagaling niya. Grabe.
Mhm. Hindi kayo matutumbasan ng AI, men. Tama. Look, Pero ano pa lang ano. Ay, sorry. Go ahead. look at the bike, man. Isipin mo kung nagkatotoo yung gantong uri ng bike, no? Ang cool siguro tignan sa daan. Kasing lapad yung upuan ng Totoo yan. NMAX eh. Parang ganito yung upuan ng NMAX, di ba? Right? Tapos ganito yung itsura, no? Sports bike. Alala ko na compare natin sila sa mga kamote riders. Modern kamote riders. Oo nga. Ano naman? Hindi kasi parang kamote riders naman talaga sila nung time na yun. Kasi bike gang nga sila eh. Hanggang sila gano'n. Gang of bikers. So yun, anything else that we can say about Akira? Parang Parang ano eh, di pa natin sila nare-rate. I-rate pa ba natin to? sa akin kasi ang score, kaya hindi ko naisip na i-rate kasi ang score sa akin 10 out of 10 talaga. I would agree also. Kayo ba? 10 out of 10 din ako. 10 na rin kasi parang ako, bihira ako mag-10 pero ayun, respect sa OGs, di ba? And Totoo. yung the fact na mahirap na i-replicate talaga yung gantong klaseng quality ng animation. So it's definitely a 10. Something na hindi mo na mauulit, no? Parang lightning in a bottle, kumbaga. Mm-hmm. Na Kaya moment. we're lucky to like to have this kind of art form, ganyan. Yung anime, sa mga nakaabot din ito lalo nung una siyang ni-release, 'di ba? Nakakainggit din yung mga unang nakakita yan. yung feeling na yon, 'di ba? Parang yung feeling din na naramdaman ko nung napanood ko yung Matrix, ganyan, nung 1999. Parang gano'n eh. So sila din siguro nung na-release to ng 1988. Ganun din yung naramdaman nila. Yeah. Oo. Pero ayun, Parang gusto ko lang din yung paglabas sorry, nila go ahead. ng movie house theater, like, yeah, what the F did I watch? Parang gano'n. Exactly. Yeah, totoo yun. Ganun yung naramdaman ko ng Endgame din. Ang ganda ng Endgame din kasi. Sobrang Anyway. na-overwhelm kayo, no? But gusto ko lang din i-highlight tong creator nung Akira. Kasi I think most of the credit has to be given to him. Siya ang gumawa ng manga, ng characters, setting, story, and all of that. Hindi lang siya yung gumawa ng manga, siya rin yung yung screenplay director and screenplay director nung Akira na movie. So, siguro parang baby niya siguro yung yung Akira talaga. Akira. Lahat ng love and care kita mo sa movie na yun about the movie. Damn, meron siyang motor ni Kaneda, bro. God damn. Ayos. Ginawa talaga. Citizen ba? Japan ba yan? Hindi. Ano lang siguro. Hindi ko alam eh. Kasi dun sa anime, marami ding stickers na nakalagay dun sa... Ito rin yung na yun, stickers na yun. Sobrang superstar nito sa Japan. Meron pa siyang museum. Yeah. Meron pa siyang... Hindi. Exhibition lang. Comic festival. In France. Damn. Grabe. Yeah. Bibliography. Ano to mga sinulat niya na manga? Dami rin. Dami. Siguro yung iba dito one-offs lang. Hindi outright Hanggang 2012 meron din siyang ini-illustrate or ginagawang yun nga. Yan, gusto ko lang din i-highlight to si Katsuhiro Otomo. Kasi siya yung gumawa nun and siya rin yung nag-direct, siya yung head ng paggawa ng Akira movie. So yeah. Grabe, yung feeling na inanimate na yung manga, or if sa perspective ng artist, iba na yun Pero yung ganyan, parang ginawan pa ng like physical form yung motor. Awesome experience naman yun talaga yun.
Lupit, no? Pati yung jacket ni Oo. Kaneda, meron siya, di ba? Suot niya. Habang nakasakay siya Oo. dun sa ano. Men, kahit ako, halimbawa, may makita ako nagbebenta ng jacket ni Kaneda, parang ang sarap bilhin din eh. Right? Ano pa yung motor? Kaya nga. So yeah, I think that's about really what we can say sa movie na to. It's cinema. It's a masterpiece. Definitely something na one of the greatest films of all time globally. Sobrang laki ng marka nito sa movie industry and anime industry. Any final words for you guys? Final thoughts about the movie? Sige, ikaw muna, Ben. Ikaw na. Kasi nagko-construct Sige. pa ako ng sabihin ko. Ahiyaan pa. Totally okay. Ayan nga. And final thoughts about the movie. One of the best movies that we watched recently. Sabi ko nga, fresh breath of a breath of ano ba yung tawag doon? Fresh air. Yeah. Actually, coming from parang movie na madilim, dark movie. Madilim din to eh. Madilim siya pero for me it's action movie. So Yeah. interesting movie, ang ganda. Syempre yung malaman mo pa yung history ng movie, 'di ba? Napakagaling ng pagkakagawa. So yeah, ang ganda. Thank you din pala kay Alvin kasi siya nag-recommend nito. So yun. Alright. Kasi ako talagang prepare ko pa tong t-shirt kong anime. Yan, si Killua. Ayun. Boss Killua. Yeah. For this episode, yan. Yeah. Kasi, ayun nga, parang na-touch na rin natin kasi... naka-jacket ako pula. Kaneda tayo eh. Yan. Yeah, red jacket. Yun, parang sobrang, kahit na sobrang fascinated tayo sa mga modern methods, di ba, with AI, CGI, ganyan. Parang dapat nandun pa rin yung respeto sa mga ganitong klase ng art form sa mga nauna. Di ba, kitang-kita mo naman yung parang nagre-resonate sa labas ng monitor yung care na yung love, love and care, sabi nga ni Sed. Sa gantong art, talagang mararamdaman mo na talagang dugot pawis yung nilaan nila para sa gantong klaseng movie. So yan, try nyo rin manood ng mga gantong klaseng art form, di ba? Kasi bukod dito sa Akira, I believe meron din Ghost in the Shell, di ba? Maganda rin ang animation nun. Ghost in the Shell, which was inspired by Akira. Nagkaroon pa ng live action yan. So, with Scarlett Johansson. Yeah. So yun, kaya kita niyo naman, we all agree it's a 10 of 10. Diba? Yep. An animation masterpiece. Anime masterpiece tong Akira. Hopefully, next time, I'm not sure kailan tayo ulit makakapag watch party. Kasi malapit na rin yung playoff. So, pwede rin tayo mag-watch party ng NBA playoffs. Plano natin yan actually. So, sa mga subscribers namin na nag-aabang ng topic namin about NBA, malapit na yung playoff. So, madadagdagan yung episodes namin na NBA ang pinag-uusapan namin. But naman sa mga nag-aabang ng topics namin about movie review ganito, please bear with us kasi marami rin kaming plano for the podcast. And definitely, this is like part of the core, let's say, core plans sa podcast namin. Yung mga movie review, kasama siya. Kasi na-enjoy rin namin yung panonood ng mga gantong movie. Especially, ako, matagal ko na rin gustong panoorin tong Akira. Nag-download pa ako ng mga 4K, copy nito. But ngayon ko lang napanood with The Boys. And iba rin kasi yung experience if you're watching something with The Boys diba? Compared na kung ikaw lang yung manonood or kasama mo yung girlfriend mo, asawa mo. Iba yung experience
Kaya mga matatanda na siguro talaga kami dahil ganito, kung naalala niyo yung mga tatay niyo, mga tito niyo, nanonood sila ng mga kung ano-ano together. Ganun na rin siguro kami. Speaking of nag-abang pala, syempre, pasensya na rin. I know we promised na kukumpletuhin namin yung trilogy. Di ba? Yung moral di pa namin napanood. Pero yun, kasi it's something that we have to do sa Akira. Talagang matagal na rin namin plano. Pero ayun, siguro pag nagka-time na ulit, we'll try to watch Moral din para makumpleto na yung, yung trilogy na yan. Yeah. Yan. Hindi, regarding moral, syempre ayaw rin naman natin manood ng something na we do not feel like watching, right? Hindi tayo mag-enjoy nun. The reason why we're doing a watch party with the boys, discussing it in the podcast, is because we want to like enjoy watching the films that we're watching. I think ano lang din talaga, kailangan lang din namin ng break sa mga ganong type of films. Kasi medyo talagang mabibigat yung several films sa pinanood namin na yun. Nagkataon na parang medyo kailangan na namin ng break before that film Moral. So, we're watching other films muna and for now. So, yun. Sa mga nag-aabang nung movie review na yun, kung meron man, be patient with us. Dadating din tayo dyan. Kaya, Tama. Yan. Yeah, I think we can wrap up. That's it for the one of the greatest films of all time, Akira. This is the Oddballs Podcast. My name is Cedric. I have Tom and Alvin. Bye-bye. Okay, Bye. bye.